Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. So Capricorn, you are going to be adaptable and flexible at this time, or po pwedeng reminder ito para sa inyo na you'd rather be adaptable and flexible sa mga ginagawa mo or sa pagharap sa hamon ng buhay, so that alam mo yon, mapunta ka sa kung saan ka man papunta. Mapunta ka sa kung saan mo man gustong makarating. Okay? Kasi kung kunyari, hindi ka adaptable, hindi ka flexible, edi syempre, kung merong hindi magandang nangyayari, hindi paborable sa'yo, pwedeng magrereklamo ka, you will be a complainer, you'll be a whiner. So, that's just going to drag you down, 'di ba? Mas lalong negatibo ang mangyayari. Kaya, you'd rather be adaptable and flexible and know how to go with the flow, 'di ba? Kasi kapag sumasabay tayo sa agos ng buhay, mas magaan, 'di ba? Mas magiging magaan ang flow ng energy, mas magiging magaan yung sitwasyon, yung gano'n. So, we have reconciliation. So, this is good. Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan ng kung sino man, merong kaaway ka in the past, ngayon, maaaring kayo magkakausap na. Ngayon, pwedeng masosolve mo na, masosolve nyo na kung ano man ang hindi ninyo na pagkakaintindihan or kung ano man ang hindi ninyo na pagkakasunduan. So, ngayon, pwede na mag-reconcile na kayo, ma-fix nyo na yan, kung ano man ang mga problema ninyo. Okay? So, what else? We have Sky Dancers, Surrender. Ayan, so kasama na yan dito, no, kay adaptability. Na you'd rather go with the flow, you'd rather surrender. Kasi yun nga, kahit anong pilit natin na mangyari, ang gusto natin mangyari, kung hindi pa ukol, talagang hindi bubukol. 'Di ba? So, kahit anumang effort ang gawin mo, ipagsiksikan mo kung ano yung gusto mong mangyari, 'di ba? Mas lalo lang yung parang mape-pressure, yung parang pinipressure natin, no, in a way, ang universe. So, mas lalong hindi yan ibibigay sa'yo. 'Di ba? Kaya you'd rather go with the flow, you'd rather surrender to the natural ebb and flow of life, and mas mapapansin mo na mas magaan ang buhay, mas magaan yung flow ng energy sa buhay ninyo, mas maganda yung flow ng mga pangyayari. 'Di ba? So, kung hindi nyo pa yan nasusubukan, subukan ninyo. At mapapansin mo ang kaibahan, 'di ba? Nang tayo ang nagpipilit, tayo nag-i-insist, kaysa yung hinahayaan na lang natin ang destiny, ang mag-unfold, no, ng mga bagay-bagay. So, we have the poet. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo, kailangan na siguro magsimula na matutong mag-express ng sarili. Okay? Maaring this is the time that you need to uh, put into words, no, kung ano talaga yung totoong nararamdaman ninyo, anong totoong laman ng isip ninyo. Express them, show them to the people, 'di ba? Sabihin mo, gawin mo kung ano talaga kung ano sa loobin mo, yung ganon. Okay? Kasi pwede ng iba sa inyo, pwedeng hirap mag-express ng sarili. May mga gano'n talaga, na may mga gano'n na lalo-lalo na yung gusto nilang lagi lang silang mapag-isa, yung gano'n. So, minsan may mga nahihirapan na magsabi na kung ano yung totoong laman ng isip at ng puso nila. So, this is an invitation para sa'yo na mas makakabuti para sa'yo and para sa mga tao sa paligid mo din, na magkaroon kayo ng magandang samahan, kaya kailangan ninyo ng open communication. Okay? So, we have community. So, this is nice kasi nagpapakita lang ito na despite na siguro ang iba sa inyo nga loner, pero hindi ka naman yung loner na suplada, no? Or suplado. But maganda ka rin, maayos ka din makisama sa iba.
kumbaga. Yung bang hindi naman ibig sabihin na gusto mong mag-isa ka lang lagi, gusto mong you're by yourself, pero hindi ka naman yung suplada or masamang ugali, 'di ba? Kaya meron ka pa ring suporta na nakukuha from other people, meron pa ring mga mababait din sa'yo, 'no, na mga kapitbahay mo, mga kasamahan mo sa trabaho. So, they are also there for you whenever you need help. Siguro kahit hindi mo kailangan magsabi sa kanila na kailangan mo ng tulong, but they can see you, 'di ba? At napapansin nila kung kailangan mo ng tulong, then siguro hindi rin sila nagdadalawang isip na lapitan ka, no? We have the Magician. Ayan. So, pupuwede ng iba sa inyo rito could be, siguro mare-realize mo din na you also have, kumbaga, many tricks on your sleeves, no? Maaaring ma-realize mo din na marami ka din naman puwedeng gawin. Maaaring ma-realize mo din this time na meron ka din namang, kumbaga, galing, meron ka din namang bitbit na talento, na skills, na gifts dito sa mundo na puwede mong gawin din para din makatulong sa iba, 'no? So, 'yun ang napi-pick up ko dito. Kaya hindi ka rin puwedeng maliitin ang kung sino man, 'no? Kasi puwede ka rin puwedeng magawa, 'no, para makatulong, maka-contribute sa mundong ito. So, we have the Seven of Fire. Ayan. For some of you, um, Capricorn, maaaring merong mga naiinggit sa'yo, no? O puwedeng siguro kahit papaano siguro kasi ano ka, eh, yung parang maganda yung posisyon mo sa trabaho, siguro maganda yung, masaya ka naman, maganda, 'no? Kahit loner ka siguro, napapansin ng ibang tao na bakit ikaw, 'di ba, loner ka, wala kang masyadong kaibigan, wala kang masyadong kinakausap, pero successful ka sa trabaho, sa buhay, ganyan, 'no? Kaya maaaring merong mga taong nakakapansin diyan and naiinggit sa'yo. Kaya po puwedeng some people out there, maybe, alam mo 'yun, pupuwedeng they are trying to take you down, they're trying to drag you down, 'di ba? Pero hindi ka rin ano, hindi ka rin yung basta-bastang sumusugod, matalino ka talaga, um, observant ka din, and madiskarte, 'no? Tinitignan mo din, pinag-aaralan mo din yung sitwasyon, tinitignan mo din kung kaya mong i-tolerate ang mga ginagawa nila or sinasabi ng mga taong ito. Kasi pupuwedeng may mga nagpaparinig sa'yo, 'di ba? Maaaring merong nagpapahatid ng chika sa'yo, ganyan. Pero you're not ano, parang anong tawag dito, hindi ka sumusugod ng basta-basta. Inaaral mo din muna kung ano yung puwede mong gawin, pinagmamasdan mo din sila, 'no? So, what else? We have Queen of Fire, ayan. So, si Queen of Fire, ano ito, focused, determined, ano siya, eye on the prize, 'no? Kaya siguro mas successful ka din sa buhay kasi in-embody mo yung energy ng Queen of Fire, na kung meron si Queen of Fire kasi kung meron siyang in-envision para sa sarili niya na gusto niyang ma-achieve, gusto niyang makamit, walang magiging ano, hindi niya i-a-allow na merong someone or something to get in her way. Hindi niya papayagan 'yon na merong magsabotahe sa kanya or merong, magpagitna sa kung ano ang gusto niya at siya, yung gano'n. Kaya magtatagumpay talaga kayo, 'no, if you're embodying the energy of Queen of Fire. Walang maging sagabal dito kasi gagawan mo ng paraan talaga 'yan na makadiretso ka at makuha mo kung ano yung gusto mo. So, what else? We have Ten of Fire. Ayan. So, for some of you, hirap na, pagod na, 'di ba? Maaaring sa sobrang sipag mo din. Kasi nga, pupuwedeng sobrang sipag ka, 'di ba? Kaya siguro ngayon yung parang pagod ka na, 'di ba?
For some of you na pupuwedeng stressed out na physically, mentally, 'di ba, emotionally, kasi depende sa kung ano ang inyong sitwasyon. Pupuwedeng ngayon, siguro puwedeng i-give up mo na 'to, 'di ba? Um, Kasi siguro ang iba sa inyo parang, "Teka lang, ako lang ba ang tao rito? Hindi naman. Pero bakit sa lahat sa'yo binibigay ang trabaho? Bakit ikaw yung parang pinapahirapan, hindi ba?" Kaya po puwedeng iba sa inyo, pupuwedeng magre-resign na sa trabaho, 'di ba? Kasi wala ka ng life, and you also, need some time to rest, you need some time for yourself as well. Pero maaring kinukuha pa 'yan ng trabaho mo, yung oras mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, kinukuha pa 'yan ng trabaho mo. Kaya po puwede 'no, na for those of you na may ganitong sitwasyon, maaaring you're going to say no dito sa nangyayaring ito. Pupuwedeng magre-resign na, 'di ba? Puwedeng gano'n or hingi ng tulong or puwedeng you're going to speak up, 'di ba? Baka kausapin mo na dito yung boss mo. So yun, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.